May problem ba sa marriage certificate ninyo? Good thing nandito kayo sa video to dahil sa video to malalaman po ninyo kung paano po yung procedure pag-ayos na inyong marriage certificate, ano-ano, ang mga requirements, magkano, at ilang days nga ba makukuha. Kaya kung gusto po niyo malaman guys, panoorin niyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Yanch TV. Hi everyone, this is Yanch and welcome back to Yanch TV. And today's video guys, malalaman po ninyo kung paano po yung procedure ng pag-ayos ng inyong marriage certificate. Pero bago muna ang lahat, gusto ko lang pong clarify sa inyo guys na hindi po ako nagtatabaw ni alinmang government institute. Lahat po ng isi-share ko po sa inyo ay based lamang po sa experience at experience na ibang tao. Ginawa ko po yung video na to upang makatulong po sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po dun sa mga first time for correction po ng kanilang marriage certificate. Sa video na to ay share ko po sa inyo kung paano po naayos yung marriage certificate ng parents ko po. Sa procedure, aalamin nyo po muna kung saan kayo nagpakasal or nagpakasal ang magulang po ninyo. Malalaman nyo naman din po yun kapag kayo po ay nag-request ng kanilang marriage certificate. So makikita nyo po doon kung saan municipality po sila nagpakasal. Ngayon ay nalaman nyo na po ay proceed po tayo doon sa mga requirements. Ano nga ba yung mga requirements ng pag-process na marriage certificate for correction? Kailangan po original copy po ng PSA marriage certificate po ng magulang nyo or ninyo. For example guys, ay ipapaayos nyo po yung pangalan. So, sa pangalan guys, kailangan po, meron po kayong record po, mag-provide yung original copy po ng PSA. Photocopy po din noon. Depende po sa senaryo ang mga requirements. At may possibility na magkakaiba ang mga requirements natin. Depende yun kung ano ipapakorek nyo po sa marriage certificate. For example, mali yung pangalan ng husband nyo or wife nyo sa marriage certificate. Sa ganitong senaryo, ang kailangan lang po niya original copy ng marriage certificate niyo, original copy ng PSA live birth po niya, 2 valid IDs na mga requirements na makikita nyo dito. At other supporting documents guys, katulad na lang po ng mga billing ng kuryente, bank account po ninyo, any private or public na identity na naka-account po yung pangalan po niya doon. Kung ang problema naman ay yung surname or apelyido ng husband ninyo, marahil ito'y kulang ng letra or mali ang spelling, ang unang-unang gagawin po nila, i-double check po nila yung father's name ng inyong husband doon po sa marriage certificate ninyo. Sa ganitong scenario guys, nagkakaroon ng additional information na kailangan nila or additional requirements. Katulad na lang po ng PSA ng tatay po ng husband po ninyo. Dahil doon po nanggaling yung surname po na ipapamana niya po sa inyo na wife at sa mga anak niya. Kailangan niya din dito yung original copy ng PSA ng wife niya at kung sakali man na wala na ang kanyang father, that certificate ay ina-accept po niya. Tulad po sa amin, name ng tatay ko doon po sa marriage certificate. So, ano-ano nga yung mga requirements na hiningi sa amin? Ang hiningi po sa amin is kailangan po ng original copy ng PSA na marriage certificate nila, original copy ng PSA na live birth ng tatay ko for correction. Hiningan din po kami ng ID ng tatay ko doon guys. Since nawala naman po, hindi po namin alam kung nakapagtapos ba si Papa or nakapag-aral. Okay lang naman yun sa kanila guys kung wala school record po yung tatay nyo. As long as meron po siya mga government ID na mapapakita. At least dalawang example guys is isa lang yung anak, okay lang po yun. As long as meron silang proof na mapapakita. Kahit mga benefits sa PhilHealth, DF, MDR, yung mga record po nila sa government, at least meron po kayong mapapakita doon. Ngayon po ang tanong is magkano yung processing fees po nun. Umabot po siya ng 1,750. Guys, yung processing fees po nun, hindi po include yung mga photocopies. Yung processing fees po mismo, section po, dun sa munisipyo po yung tinutukoy ko guys. So, pero kapag sa lahat-lahat po ay umaabot po ng mga 3,000 po yung pagpapaayos. Kasama na po dun yung mga photocopies, yung stamp, yung pamasahe ng pagpunta din po doon. So, umabot ng mga 3,000 plus
yung ginastos ko. Pero yung processing fees mismo dun sa munisipyo ay 1,750 lang po talaga. Ang kagandahan ngayon guys ay hindi na po katulad dati. Dati kasi guys ay pag for correction ka guys, each letter ay nagbabayad po 1,000. So, pero good thing guys ay nabago na po dahil mayroon na po tayo Republic Act 1948 na yung kapag kayo ay magpapakorrection, 1,000 lang po kahit ilang letra po yan. Wow! So, yung kagandahan ngayon guys kapag kayo magpapakorrection, kaso medyo hassle lang din po kasi madami po mga requirements na kailangan nyo pong ipakita. Nakadepende po yan sa inyo guys kung susundin nyo po yung PSA o yung document. Diyan kasi tayo nagkakatalo kung kayo ay sinunod yung gusto nyong pangalan pero yung PSA nyo ay hindi angkop dun sa pangalan na sinusunod po ninyo. Hanggang sa in the future ay dun po kayo masasango kasi hindi po ninyo sinunod yung sa PSA. Kaya I suggest kung kayo po ay aware na doon sa pangalan ng PSA ninyo na may problema, doon pa lang sa school record ninyo ay mapaayos na. Mas maganda kung sundin nyo na lang kung ano po yung nasa PSA. Pwede naman hindi sundin. Yun nga lang, ipaprocess nyo na po. Kailangan din po ng mga dokumento doon. So, masyadong hassle guys kapag hindi nyo sinunod kung ano yung nasa pangalan ninyo doon sa PSA. Kaya much better guys, hanggat ngayon pa lang, maaga pa lang, sundin nyo na po kung ano yung pangalan nyo sa PSA. Lalo na kapag kayo po yung mag-a-apply ng mga benepisyo sa mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, dahil kailangan po natin yan sa pagtanda. At pagkuha po ninyo ng retirement fee, ay medyo hassle na yun sa inyo. Kayo ay kukuha ng benepisyo, lalong-lalo na kapag may problem dun sa PSA po ninyo. Kaya, what I suggest is ngayon pa lang ay mapaayos na yung PSA. At sundin kung ano man yung nandoon. At i-correct kung ano man yung nandoon. Para hindi na hassle po sa pagkuha po ng mga benepisyo in the near future. So, yung po yung nagastos namin ay 1,750 sa processing fees po. Hindi po include doon yung mga ginastos namin sa Xerox copies, sa mga dokumento na kinailangan. Basta sa processing fees lang po yung sa munisipyo yung shinare ko po sa inyo guys. Kung kayo po ay hindi first degree, kung kayo po ay hindi nyo po yan nanay, auntie nyo lang yan, or uncle nyo lang yan, or mag-anak kayo pero sa second degree or third degree. Pag ganun guys, ay kailangan nyo na ng special power of attorney na may 2 tatak yun guys. So, maabot na mga 450 pesos yun, 400 to 450s. Yun po yung kailangan po ninyo sa pag-process po. Additional fees na naman po yun at paghahandaan kapag kayo po ay magpa-process na ipapaprocess po ninyo sa iba yung inyong marriage certificate. Ang tanong kung kailan po ninyo makukuha or kailan na po yung releasing nun. Nakalagay dun sa application na umaabot ng 4 months processing ng for correction. Pero actually guys, 5 months, kailangan mo pong bumalik dun kasi filing pa bago po makorek yung PSA marriage certificate. Yun ay nire-request pa mismo sa PSA main dahil ang PSA main mismo ang mag-check ng mga documents po ninyo. Kailangan nyo pa mag-wait 5 months to 6 months. Pero yun guys ay releasing na talaga yun. Pag nakuha nyo na po yun guys ay pwede na po kayo mag-request ng marriage certificate po ninyo. Yung correction guys, hindi siya katulad ng ine-expect ninyo na pag kayo yung nagpa-correct, hindi mismo doon sa pangalan mababago. Sa right side, meron lang siyang annotation na nakalagay na ito patunay na ang pangalan po ninyo, example, si Kyle at si Kate ay iisa. Parang hindi talaga yung buong PSA ay mababago. Meron lang siya annotation dun sa may kanan. Kasi ine-expect ko guys, kapag nagpa-correct ka, yun po mismo kung ano po yung nasa PSA ay mababago. Hindi pala guys. Kung ano yung naka-record dun ay recorded na talaga. May annotation lang, correction doon lang sa right side. Kasama na din po doon kung sino po yung nag-correct, attorney at yung stamp po. Kung kailan nyo din po pinakorrect yun. Ang petition po for correction ay umaabot ng 4 to 6 months. Pero sa amin is almost 6 months bago mapaayos. Corrected na po yun. Yung makukuha po ninyo is mga document ng files. Pero hindi pa po mismo yung PSA na marriage certificate. So, ang marriage certificate na PSA po ay makukuha po mismo sa PSA. Yun din po yung isa sa mga ine-expect. Ine-expect ko kasi guys, for correction, kasama na doon yung PSA marriage certificate na makukuha mo mismo. Pero hindi pala guys, kailangan nyo pa pala siyang i-request. Ang makukuha nyo lang sa munisipyo is yung corrected po na files, stamp,
na patunay yung files po ninyo corrected na po sa PSA. Sana nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong mo yung video na to guys, please give me a like. And please don't forget to subscribe para sa patuloy na panunood ng informative video na kagaya net. This is Yanch and see you to my next video. Bye-bye! Thanks, TV.